puso ko, di naman saktan. Pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ka ay hindi na lang pipilitin bang masaktan sa ating dalawa. Tayo sa huli, aawatin ba ang puso kong ibigin ka? Nahihirapan ang pusong pinipigilan mo. Kung di tayo sa huli, Aawatin ang sarili na hindi ka pa muli. Kung di tayo sa huli, aawatin pa ang puso kong ibigin ka. Tsaka gusto ko lang po sabihin sa inyo, sikreto ko lang po talaga to. Bago pa po mag-adapt, mag-castle, meron ng Jonah din. Pero ako lang po yung nakakaalam mo. Hindi niyo po alam. Okay lang ba, Alden? Oo naman. Ako lang. Walang president, wala. Ako lang mag-isa. Jonah din. So, Alden, thank you so much. Well, Kathden fans, na-miss na nga talaga ni Alden si Catherine mga kasombrero kasi parang deja vu itong ginawa nila kagabi mga kasi sa concert ni Ma'am Jonalyn Viray, tapos special mention pa ang Kathden ni Ma'am Jonalyn Viray kagabi mga kasus kasi yung kanta ay kung di rin tayo sa, di ba theme song niya ng Kathden mga kasombrero sa Hello Love Goodbye, no? Kinanta ng December Avenue. Tapos pao si Sir Alden, grabe, pinuri siya ng mga fans mga kasus kasi kahit na paos, no, kahit na sabi niya ay he's feeling under the weather kasi may sakit siya mga kasombreros, talagang parang hindi yun naging hadlang, parang hindi siya tumuloy mga kasus at suportahan si Ma'am Jonalyn Viray. Nasobrahan yata sa practice Sir Alden, no, or talagang kaliwat kanan ng ganap. Ito yung sasabi natin na dahil naglalagari parati ay ayun talagang tinamaan na siya ng sakit mga kasombreros, no? Hoping and praying na gumaling na si Sir Alden. Tapos ang suot nila kagabi, talagang napansin ko talaga dito, katulad din dun sa ASAP guesting nila, no? Same song, same outfits mga kasombreros. Tingnan nyo, parang brown at saka black, parang deja vu talaga siya mga kasombreros nung sa ASAP guesting nila during the promo of Hello Love Again mga kasombreros. Tapos ang kanta pa nila ay ganun din, no? Kung di rin tayo sa huli. So parang di ba? Parang nanumbalik lahat ng ng Kathden artist kagabi mga kasombreros kasi alam na alam natin na yun po yung kanyang theme song, no? At saka ang kulit ni Ma'am Jonalyn Viray dito kasi bago nagkaroon doon ng Aldab, bago pa nag-Kathden, ay may Jonah din, sabi niya ganun. Pero siya lang daw nakakaalam, no? Jonah din, no? Sabi nga ganun mga kasombreros. Hindi alam ng kahit na sinong presidente or kahit na sino man, no? Talagang siya lang mga kasombreros. Sabi niya, okay lang ba Alden? Sabi niya, oo naman, no? Sabi niya, sabi nga ni Sir Alden mga kasombreros. And yun, talagang sobrang napapasalamat si Ma'am Jonalyn Viray na kahit na may sakit si Sir Alden. Tapos abangan yung yung next na vlog natin kasi parang umalis naman nata si Sir Alden, no? May pupuntahan sila ng team niya mga kasombreros. Abangan niyo po yan sa susunod na vlog natin. Pero dito ay marami kasi ang items. So una na dito, sobrang natutuwa ako dito kasi ito yung kinanta nila. Tapos parang nagkaroon talaga ng flashback at saka deja vu. Kasi same outfit no, naka-red din si Ma'am Jonalyn Viray. Hindi ko ba alam kung talagang kinausap niya ito or talagang gato lang talaga yung decision ni Ma'am Jonalyn Viray na magkaroon siya na red yung kanyang damit. Kasi yung kay Sir Alden ay tingnan nyo naman, no, hawig din doon sa kanyang brown na outfit doon sa sa ASAP guesting nila. So na-miss na ni Tisoy si attorney mga kasombreros. So hayaan mo Tisoy at magsasama rin kayo soon, no?
hoping na next year ay magkaroon sila ng project, mga kasembreros. And talagang napakalaki yung respect. Yung nakita ko sa comment section, huge respect, no? Talagang malaki yung respeto talaga ni Sir Alden, kasi sabi nga niya ay dahil sa kay Ma'am Jonalyn din, nagkakaroon ng buhay ang mga pelikula, ang mga series, ang mga teleserye. Kasi nga sila yung mga gumakanta ng theme songs, mga kasembreros. So and yun nga, 2014 nagkaroon sila ng concert dati. So ngayon na naman, ilang taon nang lumipas, 12 years, mga kasembreros, bago ulit sila nagkaroon ng concert na dalawa. Although guest lang si Sir Alden dito, pero yung appearance niya at saka presence niya ay nagmamatter talaga, mga kasus, no? Or sobrang halaga ng presence ni Sir Alden. So talagang nakaka-amaze. Ang isa talaga sa nahinangaan dito ng mga tao, yung alam mong meron ka dapat rason na humindi at saka umayaw na, kasi nga may sakit ka, no? Tapos paus, talagang ramdam yung talagang halatang-halata na paus si Sir Alden, mga kasembreros. Pero talagang nilaban ni Sir Alden, grabe. Iba talaga si Pops Alden, si Tisoy, mga kasembreros, nilaban niya talaga sa ngalan ng ng palabra de honor, no? Word of honor, at saka yun, talagang talagang support talaga nasa puso ni Sir Alden, yung support talaga sa local industry at saka sa mga kapwa niya artista, mga kasembreros. Kasi matagal na sila nagsama, no, sa SOP Party Pilipinas, na nagsama rin sila dati, mga kasembreros. So yun, kasi ngayon lumipat na si Ma'am Jonalyn Viray sa ABS-CBN, pero talagang GMA talent ito, si Ma'am Jonalyn Viray, mga kasembreros. So napansin ko rin dito, parang 2 beses pala, no? Kasi 2 beses yung yung production number ni Sir Alden. Kasi yung isang damit niya, iba, yung naka-sweater lang yata siya dito at saka naka-sombrero, mga kasembreros. Hindi ko alam kung rehearsal ito, kasi yung damit ni Ma'am Jonalyn Viray, ito na yun, sa mismong concert niya, mga kasembreros. Pero yun nga, no, parang naka-cap siya dito, tapos naka-gray, tapos naka-pantalon. Iba doon sa isa niyang outfit na na naka-tuxedo siya, mga kasembreros. So hindi ko alam kung ito, kung dito rehearsal nila, mga kasembreros. Pero yun po, no, talagang natutuwa tayo, no, na-miss na ni Pops Alden si attorney, mga kasembreros. Hayaan mo naman, Pops Alden, at saka magsasama rin kayo. And then ito, si Tony Labrusca, sabi ng netizens pala dito, no, nung nagpa-comment siya dun sa may picture nga ni Ma'am Catherine nung Halloween. Sabi niya, sana matuloy yung Princess Diary adaptation ni Catherine Bernardo. So ito yung sabi ng netizens, dahil nga napa-comment din si Tony Labrusca, mga kasembreros, no, dun sa picture ni Ma'am Catherine sa Halloween. So Princess Diaries, The Princess Diaries ni Anne Hathaway, no, na isang Hollywood actress, mga kasembreros. So yun nga, no, Tony Labrusca bilib sa ganda at husay ni Catherine Bernardo. Umani ng papuri si Catherine Bernardo matapos ibahagi ang kanyang napakanahaling look na inspired sa character ni Anne Hathaway sa Princess Diaries. Sa The Princess Diaries, maraming netizen kabilang si Tony Labrusca ang humanga sa kanyang ganda at karisma. Sa gitna ng mga usapin sa kanyang love life, pinatunayan niyang siya pa rin ang reyna ng confidence at elegance. So ito po ay post ng Showbuzz, no, mga kasembreros. And then ito, so ito muna, yung Tide, parang meron pa silang additional na video, no, para kay Sir Alden, mga kasembreros. Dito nga sa nagkaroon siya ng parang may buhat-buhat siya dito na na parang basket, tapos si nanay nagpa-picture sa kanya. Tapos yun, parang namigay siya ng prizes and so on, mga kasembreros. So 40 years na pala ang Robinson's Supermarket, kung kaya parang nagkaroon sila ng celebration sa Christmas Village na rin, mga kasembreros, kasama ang Tide ni Sir Alden, mga kasembreros. So hindi ko kasi ito nasama nung nakaraan, kung kaya sinasama ko ngayon. And then ito, post ni Sir Alden kahapon, hindi ko ito nasama. Itong si hindi ko alam kung anong pangalan ito, si Swiss. Ito yung time na nagkaroon ng opening si Julia Montes, kung kaya pumunta si Pops Alden doon, mga kasembreros.
So, tapos kakapost niya na ito kahapon, kung kaya hindi ko po nasama mga kasembreros na, no? Hindi ko lang kung sino to si ma'am. Ito yung makulit eh. Sabi, may time limit ka sa akin, parang sabi nga ganun, wala daw siyang time limit dito sa kaya ate mga kasembreros, no? Ito yung pag-launch ng Swiss Pro League ni Ma'am Julia Montes mga kasembreros. So kaliwat kanan ng ganap ni Sir Alden, hindi nakapagtataka na nagkasakit na siya dahil sa sobrang busy ng schedule, kulang siguro sa tulog si multimedia star mga kasembreros, no? Kung kaya nagkaroon siya ng karamdaman, pero hoping na gagaling din siya. And then ito, next item natin mga kasembreros, yung Ribisco, no? Nagpost ang Ribisco mga kaso sa kasama na si Sir Luis. May pasobra sale pala sila, no? Sa 11/11. 11% off on all Ribisco crackers, and get 1 bag of Ribisco crackers plain for every 400 spent site-wide, sabing ganun, spent site-wide. So parang ganun, pag bumili ka daw ng worth 400 ay meron kang parang 11% off sa lahat ng Ribisco crackers na items mga kasembreros. So kung trip niyo pong bumili ng Ribisco crackers ay go lang po kayo mga kasembreros ha, sa lahat ng site po mga kasembreros. So sabi ng Ribisco dito ay 11/11 na, pa sobrang 11% off on all Ribisco crackers, free plain bag for every spent site-wide. Yan ang pa sobrang special na handog namin para sa inyo. Magpasobra na this 11/11. So sa Shopee at saka sa Lazada mga kasembreros. Ito po ay kanyang parang early pamasko no ng 11/11 or ng Ribisco crackers mga kasembreros. Pero kung magkakaroon sila ng promo ulit sa December, pero abangan natin ito mga kasembreros. Alright, so yun lang actually sa ating Kathleen items, no? Na-miss ng ating multimedia star, si phenomenal box office cinema queen. Pero alam ko magsama ulit kayo, don't worry. Talagang tayo ng decision, no? So yun lang sa ating Kathleen items, sa inyong panalangin natin, no? Yung ating mga kababayan po sa Catanduanes na affected po ng bagyong Uwan mga kasembreros, no? Doon po yung sentro ng bagyo. Parang lumihis siya ng path kagabi. So from Luzon parang lumihis siya sa Catanduanes at saka sa Samar mga kasembreros, no? Sa panalangin po natin sila. So kung meron tayong pinaka the best na gawin na yun ay ipanalangin natin sila mga kasembreros. So nawa ay hindi bumaha, no? At hindi sila maapektuhan mga kasembreros ng iba pang kalamidad. So yun lang po sa ating Kathleen items ha. Today is 11/9 or November 9, 2025. Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa. Sana po ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, sobrang cute po nito ha. Ang title natin ay Pagdakip sa Hangin. Ecclesiastes chapter 4 verse 6. Better a handful with quietness than both hands full together with toil and grasping for the wind. So ito yung mga kasos, no? Para ka naghahabol at nagdadakip mga kasembreros ng hangin. So ito po ay comparison, no, ni Haring Solomon mga kasembreros ng simpleng pamumuhay over doon sa abundance, no? Marami pera, material possessions, pero may toil, may pagdurusa, may pighati, merong walang katahimikan, no, sa iyong isipan, sa iyong buhay, and then grasping for the wind, no, para ka lang nagdadakip sa hangin. Kung parang walang sense, walang meaning, walang purpose ang buhay mo, kung kaya grasping with the wind mga kasembreros. Kung lahat ng pinaghirapan mo nawala, no, parang walang silbi, walang walang use, no, useless mga kasembreros ang buhay at pinaghihirapan mo, no, parang ganun siya, no, grasping for the wind. Everything na pinaghirapan mo ay walang silbi kapag wala ang Diyos at hindi nakasentro sa Panginoon mga kasembreros ng ating buhay. So ang verse na ito, no, from the book of Ecclesiastes, nagre-remind sa atin ng kahalagahan ng finding contentment. Kasi sabi dito, no, better a handful with quietness, no, konti lang, no, kahit na may simple lang yung pagkain, simple lang yung bahay, simple lang yung buhay, pero may quietness, no, merong may peace, may understanding, may pagkakasundo, no, sa loob ng tahanan,
forgiveness, may mercy, basta may katahimikan in general. Kasi ang tao, ang tahanan kapag wala namang gulo, ay tahimik yan mga kasembreros, no? So sabi niya, better a handful with quietness than both hands full, no? Puno nga yung kamay mo, marami kang pera, pero may toil, may grasping for the wind. So nagkakaroon ng clashings, nagkakaroon ng gulo mga kasembreros. So mas gugustuhin natin yung kontento na tayo sa simpleng pamumuhay, pero may pag-ibig at may saya, no? May peace mga kasembreros sa ating tahanan. So it is a powerful message about the value of simplicity. So ito siya mga kasembreros, no? Simple lang. Gratitude, no? Pasasalamat, no? Kailangan i-practice natin ito. Dito ko na actually, no, matagal na mga kasusno, as I'm always saying, as I've been saying, no, and reminding na kapag buhay pang ating parents, ang ating magulang, ang kapatid natin, asawa natin, and kung sino mang family members natin, no, ipadama natin sa kanila na we're thankful to them, no, kapag grateful tayo sa kanila. Huwag nating antayin na nasa kabaong na sila, saka natin sabihin na salamat, no, alam mo, ang saya ko ng sa buhay mo, ganyan. Nasa kabaong na siya, saka mo na sabihin na we love you, no? We're here for you. So parang ano yun parang illogical, parang nonsense na siya mga kasmers, kasi nga nasa kabaong na, namatay na yung tao, saka mo lang sinabi na thankful ka sa kanila, tapos you love them, or you love him, you love her mga kasembreros. So parang kaya sa amin dito, hindi naman sa pagmamayabang, talagang kahit na nilabahan na nanay ko ang ko, salamat sa paglalabang, salamat nanay ko. Binibiro-biro ko ng ganun mga customers, no? Kunwari magluluto siya, ang sarap ng ulam, sarap ng luto mo, parang pang restaurant, ganun. So kahit nasa luyot lang at saka okra yung ang nakahain mga kasembreros, at saka konting bagoong, ay napakasarap na mga kasembreros, no? Kahit malunggay lang yan, at saka sitaw, na talagang masarap mga, uy, ang sarap naman na ito, ang ulam, ganun ba? So we have to practice gratitude character mga kasama. So we have to be grateful, no? Talaga yung pasasalamat. Huwag nating sabihin yan kapag namatay na yung tao. Sabihin natin hanggang sila, habang sila ay nabubuhay, because hindi natin alam ang buhay, no? Hindi natin alam kung saan lang tayo hanggang. So kung kaya we have to practice every single day, no? Yung may mga times na sinusulsihan ng nanay ko yung aking butas na mga shorts or butas na mga damit. Maraming salamat nanay, no? Salamat sa paggantos na. So sa lahat ng pagkakataon, kapag meron kang chance na pasalamatan natin sila, no? Kahit sa buhay na binigay sa atin, lalong-lalo na ay sometimes we need to be thankful for no reason. And the reason is yun nga, no? Ang kabutihan ng Panginoon na binigay sila sa atin, at tayo rin sa kanila mga kasembrero. So ganun po dapat. Hindi natin sineset aside yung ugaling mapagpasalamatin mga kasembreros. So kasi parang ikaw mismo kapag nakatanggap ka ng mga simpleng mga pasasalamat sa sarili mo, tapos naging legacy yun, no? Tapos ginawa ng mga apo mo. Alam mo, napakasarap ng mga kasubes na yung pamilyang mapasalamatin sa bawat isa. Kasi para kang na-encourage ulit na gawan mo sila na mabuti because they're thankful, no? Kung pa-appreciative sila mga kasembreros. So ang verse na ito nagsasuggest na having less but being at peace with what we have is ultimately more fulfilling than constantly striving for more and never feeling satisfied. So ganito yung nangyari sa mga mayaman, no? More income, more trabaho, more overtime, more material things, may kotse, bahay, gadgets, and so on, properties, no? Tama naman ito. These are all good things and they are blessings from God. Pero kapag dito na lang nakatuon, dito na lang nakasentro, nagre-revolve dito ang inyong buhay ng pamilya mo, sa ganito, more, tapos less contentment, kung parang hindi na satisfy ang tao, no? Nature na talaga ng tao yun na pag may bago mga release na mga smartphones, na mga cellphone, bumili si ganito, nag-post si ganyan, ay talaga ikaw din ay mapapabili rin mga kasembre. Natatawa nga ako minsan yung mga ibang tao na kunwari yung elementary, 15,000 yung cellphone, nanghihingi ng mga iPhone, ganito ganyan, elementary pa lang, nako. Talagang gagamitin daw sa school, iPhone, 15,000. Ay, naku po. Yung akin yung cellphone, 4,000. Pinakamura na ito mga kasembreros, no? 4,000. Yung pinakaunang tinitingnan ko talaga pag bumibili ako ng gamit. Kasi hindi ako bumibili talaga ng hindi ko pa ginagamit at hindi ko talaga kailangan mga kasembreros. Parang 100 times ko pinag-iisipan bago bumili kasi ang hirap ng financial na
aspect mga kasembreros kapag hindi ka maalam magdala, no? So yun, no, akin niya 4,000 na higit lang ito mga kasembreros na yung aking ginagamit sa pang-vlog. Yun lang, no? Sira pa yung tripod, no? Pero sa awa ng Panginoon, ayan, He will provide mga kasembreros, He provides every single day. So dito natin makikita na yung contentment, yung kasiyahan, yung satisfaction. Hindi siya na measure sa kung gaano kadaming gadgets, gaano kamahal na mga material things meron ka. But in the presence of God, in satisfaction, ito yung sasabi ni Haring Solomon, malinaw na mga kasos na better a handful with quietness than both hands full together with toil and grasping for the wind. So, lahat na ito, masira ang bagong gadget, masira man ang gadget, bibili ulit ang bago, another gastos and so on. Not unless na kung meron kang, marami kang pera, no? Nonetheless, ay para sa akin, no, tulad na itong mga sakuna, no, at saka mga calamities na na-experience natin, napakahalaga pala talaga na we have to be masinop, na matipid, minsan kuripot na sa pera mga kasos, kasi hindi natin alam talaga yung kalamidad kung kailan darating, kung kaya we need to have emergency funds sa bahay natin na kapag dumating ang emergency, meron tayong magagalaw at magagamit mga kasembreros. So parang sa atin ng gobyerno, no, kapag walang calamity funds, kapag walang nakareserba na gagamitin sa mga calamities na dumating, ay wala, no, talaga mahihirapan makabangon mga kasembreros ang isang community or yung isang government mga kasembreros. So pero yeah, no, we're continually praying para po sa mga nasalanta ng bagyo mga kasembreros. So the relevance of Ecclesiastes chapter 4 verse 6 resonates strongly in today's society, where the relentless pursuit of success and material possessions often leads to burnout and dissatisfaction. So yun, no, sabi dito, relentless pursuit of success and material possessions. Walang katapusan, walang pakundangan, walang tigil na pursuit ng success, ng material possessions, no? Na kung paano nakaka-burnout siya, nakakapagod, nakaka-vain, no? Nakakawala ng silbi na parang hindi na rin satisfy, no? Kahit anong trabaho natin, magkaroon tayo ng bagong ganito, bagong ganyan, another model na naman next year or next 2 years ang darating, so bibili ka na naman kasi gusto mo maging in, gusto mo magkaroon ng yung iba nung dumating yung 3 yung camera ng cellphone, hala sige, iba ipon-ipon talaga, iba inuutang pa talaga para magkaroon ng bagong cellphone na 3 ang camera, sa sunod 4 na, baka sa susunod puro camera na lang yung cellphone. Puro camera na lang yung cellphone mga kasembreros, no? Sa akin nga, yung old model pa rin, no? Yung ginagamit natin sa pag-vlog mga kasembreros, so dalawang camera lang, kahit isang camera nga lang, ilang mukha ba meron tayo? So di ba parang gano'n. So satisfaction is very important kasi you can be happy, but yes, hanggang saan ang happiness mo? Kanino ko ba narinig itong sinabi na ito? Kasi pwede kang masaya ngayon pero bukas hindi na. Pero ang contentment kasi sa buhay, sa sarili mo, tawag dito, relevant siya ngayon hanggang sa hanggang. Kapag kontento ka na talaga sa sarili mo, nagkakaroon ka ng peace, ng calmness, ng stability, at saka yun, ng pasasalamat din na attitude na, salamat, because kontento ka, no? You're satisfied mga kasembreros. So, doon ko rin na-realize na, yung happiness kasi, ay pwede ka maging happy and contented, pero hindi ka pwedeng parang gusto maging kontento pero happy ka. Pero ang happiness kasi pwede kang happy ngayon, bukas hindi na. So pero kapag kontento ka hanggang sa sarili mo mismo mga kasams, no, you can be happy because you're contented, no? Ganun siya mga kasams. Ang ganda ng verse nito mga kasams. But in the meantime, ayun lang po sa ating Word of God, no? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, contentment, no? At saka satisfaction sa buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time mga kasams. Paalam po. I love you.